Ang ulat panahon ng ekspertong totoo, Nathaniel Mangtani Cruz. Mga kapuso, lumakas pa bilang severe tropical storm yung bagyong nagbabadyang pumasok po sa ating Philippine Area of Responsibility. Anong oras mula ngayon? Namata ng pag-asa ang sentro ng bagyo na may international name na Goni sa layong 1,545 kilometers east of Central Luzon. Nadyan na halos yan sa may power line, mga kapuso. Ang lakas ito ngayon, 95 kilometers per hour malapit sa gitna at yung kanyang bugso umaabot na ng 115 kilometers per hour. Kumikilos ito westward sa bilis naman na 10 kilometers per hour. At sa latest forecast track, ito makikita niyo po pagpasok niya sa Philippine Area of Responsibility ay kikilos ito medyo hindi pa westward kung hindi pa subsob, mga kapuso. Pababa po yan at palapit dito sa may Bicol region. At kung titingnan natin yung posibleng landfall niyan, mga kapuso, ito po. Hindi siya tatama dito sa alimang bahagi ng Bicol region pero lalapit yan sa Catanduanes, Camarines provinces dahil unti-unti kikilos yan papunta dito sa may Aurora, Quezon area at posibleng una niyang tamaan ay itong Polillo Island bago dito sa may posibleng Aurora, Quezon, tatawid ng mga probinsya ng posibleng Nueva Ecija, dyan sa may Pampanga, Tarlac, Pangasinan, bago tuluyang lumabas ng West Philippine Sea. Kaya babantayan natin to, mga kapuso, dahil posible po ito ay sa Undas o kaya naman ay sa Lunes. At kung titingnan natin yung posibleng landfall ng bagyo, mga kapuso, dito po yan tatama sa may Aurora, Quezon. At yung tinitingnan naman natin ngayon, ito yung lakas ng hangin na dala-dala ng bagyo habang papalapit. Yung kulay pula at kulay pink, yan po yung mga malalakas na hangin, mga kapuso. Hangin ito na tatama at mararamdaman sa iba't ibang bahagi ng Central Luzon, Southern Luzon, kasama na ang NCR. Pero sa ngayon, wala pa pong epekto sa lagay ng panahon dito sa ating bansa yung nasabing bagyo. Pero may umiiral namang northeasterly surface wind flow dyan sa may extreme northern Luzon at intertropical convergence zone naman ang nakakaapekto dito sa Mindanao. Magiging maalon at delikado sa malilit na sakyang pandagat ang pagpalaot sa mga baybayin ng mga sakop ng Ilocos provinces dito sa may Batanes at hilagang baybayin ng Cagayan kasama na ang mga isla ng Babuyan. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, sa mga susunod oras ngayong hapon, asahan na po mga pag-uulan sa ilang bahagi ng Ilocos Region, Cordillera, maging dyan sa may Cagayan Valley, dyan sa may ilang bahagi ng Central Luzon, maging sa Bicol Region, Mindoro hanggang sa Palawan. Pero mga kapuso, halos walang malalakas sa pag-ulan kundi yung hanggang katamtamang pag-ulan lamang. Sa Visayas, meron ding mga pag-ulan. Ito, mas malalakas dito sa may Negros provinces, Panay Island, lalo na sa may Antique at Iloilo, dito sa Cebu at Bohol, sa Eastern Visayas, yung Samar Leyte provinces, sa gabi mga kapuso makakaranas ng mga pag-ulan, lalo na ang Samar provinces. Sa Mindanao, mas maraming ulan ang inaasahan dulot ng thunderstorm. Diyan sa may Zamboanga Peninsula, malalakas dito sa may Davao Region, maging diyan sa may Soxargen. Dito sa Metro Manila, malaking bahagi ng Metro Manila, walang ulan mga kapuso. Ngayong hapon, maliban dito sa ilang bahagi ng Camanaba, Quezon City at diyan sa may Marikina. Mga kapuso, may panibagong bagyo maliban po doon sa binabantayan natin. Nasa labas pa rin yan ng PAR, yung isa, yung bagyong Rolly na posibleng pumasok ngayon. So ito, mas malayo, namataan niya ng pag-asa sa layong 2,510 kilometers east of Mindanao. May lakas ito ngayon ng hangin na 55 kilometers per hour malapit sa gitna. Bugso na hanggang 70 kilometers per hour. Kumikilos ito west-northwest sa bilis naman na 15 kilometers per hour. At titingnan natin yung wind map, posible po napapasok ang nasabing PAR, ang nasabing bagyo sa PAR, sa susunod na linggo yan, posibleng Lunes ng gabi o kaya naman ay Martes ng madaling araw. Yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz, magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News.